Breaking news mga kababayan, Muslim na bayani ng Bondi Beach, tumanggap ng limpak-limpak na pera. Pero parang may problema. Ano nga kaya ang kayang gawin ng isang ordinaryong tao kung nasa panganib na ang buhay ng kanyang kapwa sa harap mismo ng kanyang mga mata? At hanggang saan aabot ang pasasalamat ng publiko sa isang taong handang isugal ang kanyang sariling buhay para sa iba? Tumanggap ngayong araw ng napakalaking pasasalamat mula sa libu-libong tao sa iba't ibang panig ng mundo ang lalaking tinaguriang bayani ng Bondi Beach na nagligtas sa maraming buhay mula sa bayolenteng pag-atake sa mga Hudyo na nagdidiwang ng Hanukkah sa Sydney, Australia. Nang araw na maganap ang madugong insidente, nagtago muna sa likod ng mga nakaparadang sasakyan bago sinugod ni Ahmed Al-Ahmed ang armadong salarin. Inagaw ang baril nito at pinabagsak sa lupa. Nagtamo si Al-Ahmed ng 2 tama ng bala sa braso at sa siko matapos siyang barilin ng 5 beses ng pangalawang salarin na anak ng kanyang inagawan. Pero mabilis siyang tinulungan ng mga tao sa lugar at dinala sa St. George Hospital sa Sydney kung saan nag-undergo siya ng surgery. At ngayon, dahil sa kabayanihang ginawa, tumanggap si Ahmed Al-Ahmed ng tsekeng nagkakahalaga ng mahigit 2.5 million Australian dollars. Katumbas siya ng 1.65 million US dollars. Sa Philippine peso, yan ay nagkakahalaga ng 96,646,275 pesos. Si Ahmed Al-Ahmed, isang Muslim na may 2 anak at nagmamay-ari ng isang tobacco shop sa Sydney, ay dinalaw kahapon ng isang sikat na social media influencer na si Zachary Deronowski sa kanyang silid sa St. George Hospital. At dito na nga iniabot ang napakalaking halaga ng pera na nagsilbing pasasalamat ng libu-libong tao sa mundo na humanga sa kanyang ginawa. Si Deronowski ay isa sa mga organizers ng GoFundMe page na siyang nangasiwa sa paghawak ng pondo mula sa mga donors. Mahigit 43,000 individuals mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nag-ambag sa fundraising na ito. Kabilang na ang Jewish billionaire at hedge fund manager na si Bill Ackman na nag-donate ng 99,999 Australian dollars at ibinahagi pa ang fundraising sa kanyang X account. Kamakailan ay binisita rin si Ahmed sa ospital ng punong ministro ng Australia na si Anthony Albanese at ng State Premier ng New South Wales para purihin ang kanyang kabayanihan. Very strong. Thank you very Your much. heart is strong. Thank you. Your courage is inspiring. Thank you very much. Nang iabot sa kanya ang tseke, nagtanong pa si Al-Ahmed kung deserve ba niya na tumanggap ng ganito. Sumagot naman si Deronowski at sinabi na deserve niya ang bawat sentimo ng nasabing halaga. At nang tanungin kung anong mensahe niya sa mga taong nag-donate, ganito ang sinabi ni Ahmed. Manatili tayong magkatuwang, lahat ng tao, at kalimutan ang lahat ng kasamaan at ipagpatuloy ang pagliligtas ng buhay. Noong iligtas ko ang mga tao, ginawa ko ito mula sa puso ko dahil maganda ang araw noon. Lahat ay nag-e-enjoy sa pagdiriwang kasama ang kanilang mga anak, babae, lalaki at kabataan. Lahat masaya at karapat-dapat talagang maging masaya sila. Ang bansang ito ang pinakamagaling sa buong mundo, pinakamahusay sa buong mundo. Pero hindi tayo dapat nakatayo at nanonood lang. Enough is enough. Pagpalain ng Diyos ang Australia. Aussie, Aussie, Aussie. Zach, Ahmed, how are you? it's a pleasure to meet you. Good to see you, my friend. Can I give you a hug? Of course, my friend. Love you. Thank you for everything. No Being an problem. absolute hero. I came here with news of people around the world. 43,000 people. They raised you $2.5 million. I deserve it. Every penny. My pleasure. Thank you very much. If you could say one thing to the people that donated, what would you tell them? Stand to each other, all a human being,
and forget, put everything back behind the back, and keep going to save life. Save life. Si Al-Ahmed na nasa edad ngayon na 43 ay nagmula sa bansang Syria sa probinsya ng Idlib. Ngayon ay 20 taon na siyang naninirahan sa Australia. At tungkol naman sa natanggap na pera, hindi pa niya alam kung anong gagawin niya dito. Pero hindi lang si Ahmed ang itinuturing na bayani ng Bondi Beach. Sa isang bagong video na lumulutang ngayon online, makikita ang isang matandang Jewish couple na nakikipagbuno sa isa sa mga salarin habang ito ay lumalabas mula sa kanyang sasakyan na may nakasabit na bandila ng ISIS. Pero sa kasamaang palad, nabaril at nasawi ang mag-asawang ito na kinilalang sina Boris at Sofia Gorman, 69 at 61 taong gulang. Ang mag-asawa ay parehong Jewish-Russian immigrant na nakatira malapit lang din sa pinangyarihan ng insidente. Hindi malinaw kung patungo din sila sa festival o napadaan lang nang mangyari ito. Kitang-kita pa sa video kung paanong sinugod ni Boris Gorman ang salarin na si Sajid at inagaw ang kanyang armas, na kalaunan ay pabantang itinutok niya dito. Pero sa kasamaang palad, bumunot ng isa pang baril ang terorista at ipinutok ito sa mag-asawang Gorman na naging dahilan ng kanilang pagkasawi. Pagkatapos noon ay sinimulan na ni Sajid ang walang habas na pamamaril sa mga Hudyo kasama ng kanyang anak na si Navid habang sila ay nasa kalapit na pedestrian footbridge. Sa mga sumunod na footage, makikitang walang buhay ang mag-asawa, magkadikit sa isa't isa habang nakahandusay sa lupa. Ayon sa mga kaanak ng mag-asawa, sobra daw silang nagdadalamhati sa biglaan at walang saysay na pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Pero labis daw din nilang ipinagmamalaki ang tapang at kabutihang loob ng mga ito, mga taong may kusang loob at walang pag-iimbot na handang tumulong sa iba. Ayon sa Australian media outlet, ang mag-asawa ay 34 na taon ng kasal. Naiwan nila ang kanilang nag-iisang anak na lalaki. Si Boris ay isang retiradong mekaniko habang si Sofia naman ay nagtatrabaho sa Australian Post. Maliban dito ay isang footage din ang lumabas na kuha naman ng isang matandang lalaki na nagngangalang Reuven Morrison, kung saan binato nito ng brick o ladrilyo ang salarin na si Sajid matapos itong maagawan ng baril. Pero sa kasamaang palad, binaril ng isa pang salarin si Morrison na naging dahilan ng pagkamatay nito. Ayon sa anak ni Morrison, kung mamamatay man ang kanyang ama, iyon ay sa pakikipaglaban sa mga terorista. Wala na daw ibang paraan para iwan niya ang kanyang pamilya kundi ang labanan ang mga terorista at protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Dahil dito, naniniwala ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan na namatay si Morrison bilang isang bayani na inililigtas ang buhay ng kanyang mga komunidad. Ayon sa report, tinamaan siya ng bala sa kanyang kidney na naging dahilan ng kanyang pagkasawi. Nang nabubuhay pa daw si Morrison, minsang sinabi niya sa media na dumating sila sa Australia sa pag-aakalang ito ang pinakaligtas na bansa sa mundo kung saan hindi sila mamomroblema tungkol sa mga banta ng antisemitismo at mapapalaki nila ang kanilang mga anak sa isang ligtas na kapaligiran. Pero pagkatapos ng panayam na yon, biglang napabalita na sinunog ang isa sa kanilang mga simbahan o sinagoga noong December 2024. Samantala, maliban sa Australian government, ipinagmamalaki din siya ng gobyerno ng kanyang bayang sinilangan, ang Syria. Naniniwala ang Syrian government na isa siyang bayani at source of pride ng mga Syrians. Makikita pa sa larawang ito na tinawagan pa siya ng Syrian Foreign Minister na si Asaf al-Shaibani para batiin at humiling ng mabilis na paggaling. Ipinaabot din ito ang pagbati mula sa Pangulo ng Syria na si Ahmed al-Shara. Pero kung may natutuwa sa kanyang ginawa, may ilan din sa Middle East gaya ng mga miyembro ng Salafi jihadist ang dismayado sa kanya at binansagan pa siyang traidor dahil sa pagtatanggol niya sa mga Hudyo at paghahanap ng papuri mula sa mga kalaban ng Islam. Sa halip, para sa kanila, ang mga shooters na si Navid at Sajid al-Akram ang dapat na ituring na bayani at hindi si Al-Ahmed. Ayon sa report ng Memory TV, isang Syrian jihadi na nagngangalang Abu al-Shami
at isang Egyptian Al-Qaeda supporter na nagngangalang Abu Ubaida al-Nakadi ang galit na galit ngayon kay Al-Ahmed dahil sa kanyang ginawa. Tinawag pa siyang traidor. Sa isang tula na ginawa ni Al-Shami, sinabi niya na ang pangulo ng Syria na si Al-Shara at ang bayani ng Bondi Beach na si Al-Ahmed ay parehong gumawa ng hindi maganda. Uhaw sa papuri ng mga kaaway, taksil sa Islamic Nation o Ummah, suwail sa batas ng kanilang Diyos at kay Muhammad na kanilang propeta. Nanalangin din siya kay Allah na huwag pagalingin si Al-Ahmad at huwag hayaang manatili sa kapangyarihan si Al-Shara. Binatikos din niya pati ang pagbisita ng ilang mga Syrian officials kay Al-Ahmed sa Australia na isinugal ang buhay sa mga kaaway ni Allah. Sinabi pa niya na hindi naman daw natutuwa ang Pangulo ng Syria kay Al-Ahmed dahil siya ay isang Syrian at isang Muslim. Natutuwa daw ito dahil nagtaksil siya sa kanyang relihiyon at pinatay ang mga shooter na ikinatuwa naman ng mga kalaban ng Ummah. Sa katunayan, iniwan pa nga daw ni Al-Ahmed ang Syria at hindi nakipaglaban sa revolusyon. Maliban dyan ay tinawag din niyang ang Pangulo ng Syria. Ayon naman kay Al-Nakadi na isang Al-Qaeda supporter sa Egypt, ulag daw si Al-Ahmed dahil pinigilan nito ang pagpatay sa mga Hudyo nang hindi man lang iniisip kung anong uri ng pagkatao meron sila. Kung alam daw ni Al-Ahmed na Hudyo ang mga pinagbabaril pero gusto pa rin niyang iligtas sila, dapat daw talagang ituring siya na kasuklam-suklam at ligaw. Pinuna din niya ang gobyerno ng Syria dahil sa pagpuri sa isang taong pumigil sa mga tunay na bayani. Samantala, malakas naman ang paniniwala ng mga otoridad sa Australia na kabilang ang mag-amang Navid at Sajid Akram sa mga umattend sa isang protesta noong taong 2023 na pinamagatang Gas the Day. Ang Gas the Day protest ay ginanap noong October 9, 2023, 2 araw matapos ang madugong pag-atake ng Hamas sa Israel na naging dahilan ng gera sa Gaza. Sa isang video footage na isinare ng isang NGO sa Australia, makikita ang mga mukha ng mag-ama habang nakikigulo sa nasabing protesta. Ayon sa mga grupong naglabas ng footage, kung totoong sila nga ang nasa video, malinaw na ngayon na may koneksyon ang patayan sa Bondi Beach at ang mga protestang nagaganap sa Australia laban sa mga Hudyo. Dahil dito, nananawagan ngayon ang Jewish community sa Australia sa kanilang gobyerno na gumawa na agad ng mga batas para mapatigil ang ganitong mga demonstrasyon. Malinaw umano sa mga ganitong footage na walang ginagawa ang Australian government para mapanagot o mapigilan man lang ang mga ganitong hate laban sa kanila. At ang nakakapagtaka pa, sinabi daw ng mga pulis sa New South Wales na wala naman daw silang nadinig na gas sa protestang yon. Sa halip, ang narinig daw nila ay "Where's the Jews?" Hindi gas. Dahil dito, galit na galit ang Jewish community sa nag-report ng kapulisan tungkol sa nasabing rally. Matapos ang insidente sa Bondi Beach, target ngayon ng mga Palestinian social media commenters ang bayaning si Ahmed Al-Ahmed dahil pinigilan nito ang pagpuksa sa mga Hudyo. Ayon sa grupong Palestinian Media Watch, mahigit 1,000 comments ang bumaha sa Ramallah News laban kay Al-Ahmed. Ang Ramallah News ay isang media outlet sa Palestina. Marami sa mga nag-comment ang nagsasabi na isa siyang traidor at may questionableng pananampalataya, habang ang iba naman ay nagdadasal na sana'y huwag na siyang gumaling at mamatay na lang sa kanyang mga sugat. Mayroon pang isang nagsabi na sana daw ay tumagos na lang sa kanyang puso ang mga bala, at may iba naman na humihiling na huwag sana siyang pagalingin ng Allah. Ayon kay Aaron Shapiro, isang Australian at senior researcher sa PMW, kapansin-pansin daw ang dami at tindi ng mga reaksyon laban kay Al-Ahmad. Habang itinuturing daw ng mundo ngayon na isang pambihirang sandali ang kabutihang loob na ginawa niya, karamihan naman sa mga nag-comment sa Palestina ay nagpakita ng galit dahil isang Muslim ang nakialam para tulungan ang mga Hudyo. Mayroon pang nagsasabi na ang pag-atake sa Bondi Beach ay inorganisa daw ng Mossad, habang ang iba ay pinupuri pa ang mag-amang salarin sa kanilang ginawa. 20% daw sa mga nag-comment ang nagsabi na bayani si Al-Ahmed, pero 75% naman ito ang galit sa kanya at tinawag siyang traidor.
Pero sa kabila ng mga negatibong komento sa Palestina, naglabas naman ng pahayag ang Palestinian Authority kung saan kinukundina nito ang nangyaring mass shooting. Tinawag nila itong isang uri ng extremism at terrorism. Pero kapansin-pansin din na hindi binanggit ng Palestinian Authority ang salitang Hudyo na siyang biktima ng tinawag nilang terorismo. Baka pwedeng humiling sa inyo ng like sa ating mga video, lalo na po kung nagugustuhan ninyo ang ating mga talakayan. Malaking tulong po ito hindi lang sa ating channel kundi maging sa mga kababayan nating sinusuportahan nito. Maraming salamat po mga ka-blessed.